Bakit daw pa nasasana? Wala rin akong pakialam! Mas agresibong kampanya kontra kriminalidad at iligal na droga. Ito ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaniyang unang State of the Nation address. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Inilunsad ang Oplan Tokhang o Katok at Pakiusap at Oplan Double Barrel ng PNP. Sa mga unang buwan ng operasyon, 100,000 drug dependents agad ang sumuko sa pamahalaan. Ilang drug rehabilitation din ang binuksan para sa reformation ng mga drug surrenderers. Ngunit naging kontrobersyal ang kampanyang ito dahil sa pagkakasunod-sunod ng kaso ng mga pagpatay ng mga drug suspects. Kaliwat kanang batikos ang inabot ng administrasyon sa loob at labas ng bansa sa umunoy paglabag sa karapatang pantao ng mga drug suspect. Extrajudicial killings is absolutely wrong and we must surely all condemn it. Pero hindi nagpatinag dito ang Pangulo. Sa halip, inilabas niya pa ang listahan ng mga umunoy protektor ng drug trade sa bansa. I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio. Sumuko rin ang ilang lokal na opisyal na umunoy sangkot sa illegal drug operations matapos balaan ng Pangulo. Surrender na lang ta. Surrender na lang. Nahayag din na maraming pulis ang gumagamit at sangkot sa illegal na droga matapos isailalim sa sorpresang drug testing. At natunto ng ilang umano'y shabu laboratory sa bansa. Ngunit pansamantalang natigil ang kampanya nang pumutok ang balita sa pagkamatay ng Koreanong negosyante na si Ji Ju sa loob mismo ng Camp Crame. Sinasabing biktima ng tinatawag na Tokhang for ransom si Ji at ilang kasapi ng Police Anti-Drug Group mismo ang umano'y sangkot sa krimen. Dahil dito ipinag-utos ang internal cleansing sa hanay ng PNP at binuwag din ang kanilang Anti-Illegal Drugs Task Force. Wala nang disiplina, puro pagkademunyuhan ang nasa utak. Ilan sa inyo dito ang may utak na Santa Isabel? Alam ko marami pa. Ilan sa inyo dito ang may utak na Dunglaw? Alam ko marami pa. Sa mga drug lords, you have your day. This is your day. You may achieve your victory right now, or this day, on this day on forward, maybe. But as I have said, this is momentary victory on your part. Momentary victory on your part dito. Sige lang, mag-enjoy kayo. Tuloy kayo. Sige lang, mag-enjoy kayo. There is always a time for reckoning. Sa ilang linggong pagkakatigil ng anti-drug operation, muli umanong namayagpag sa lansangan ang bentahan ng iligal na droga. Muling pinayagan ang pagbabalik ng anti-illegal drug operation pero Interagency Committee on Illegal Drugs na ang mga ngasiwa dito. Mula July 2016 hanggang sa kasalukuyan ay umabot na rin sa mahigit 80 bilyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng PIDEA at PNP. Unti-unti ring nalinis ang mahigit 20,000 barangay na napaulat na apektado na ng droga. Based on figures, reduced at least 15% of drug supply and 33% in terms of the market for dangerous drugs. Ito'y batay po sa mga nahuling personalities na kumpiskan droga. Bumaba rin ng 10% ang antas ng index crime sa bansa, gaya ng homicide, physical injury, rape, crime against property at carnapping base sa datos ng PNP. Subalit tumaas naman ng 31% ang kaso ng pagpatay. Ayon sa PNP, 2 sa kada 10 pagpatay ay may kinalaman sa droga.
Sa pananaw naman ni UP Professor Jean Franco, ang war on drugs ng Pangulo ay naging daan upang makita kung gaano na kalala ang problema ng iligal na droga sa bansa. Subalit ang hindi pa rin nare-resolba bakit ordinaryong mga drug pusher at user lang ang naaaresto at hindi ang mga malalaking operator at protektor. Lumala din anya ang vigilante killing sa bansa na dapat aksyonan ng Pangulo. Narito naman ang pananaw ng ating mga kababayan sa mga ginawa at paraan ng pamumuno ng Pangulo. Nababawasan yung mga drugs addict, ganun. Tapos yung mga nagsashabu. Tungkol po sa droga, marami po talaga na bago. Naramdaman ko na na sa presidente na si Duterte lang talaga yung nakapagdisiplina. Malaki yung pinagbago. Dati pag umuwi ako sa amin, yung mga addict nakakalat sila. Ngayon, kampante na ako sa amin. Nababahala ka, syempre, kaya lang, syempre kung wala ka naman talagang itinatago, bakit ba? Diba? Wala nang nabibili na drugs masyado. Tingin ko naman, effective yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ako si Grace Casin para sa SONA 2017, isang taon ng pangakong pagbabago.